Espiritu Santo. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, glorify your name, O Lord. Panginoon, maraming salamat muli at pinatagpo mo kami sa dakong lugar na ito, O Lord God. Maraming salamat sa patuloy na pinahihiram mo na buhay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa isang linggo na nagdaan, Panginoon. Patuloy mo kami ginagabayan, hindi pinababayan. Bagamat kami, Panginoon, ay mga makasalanan, Panginoon, kami nga po'y pagigdapatin mo sa gabi nito sa iyong harapan. Pakalinisin mo kami, Panginoon, at igawad po sa amin ang pagpapatawad, Panginoon. Nais namin, Panginoon, kami nga po'y iyong patawarin. Patawarin mo kami, Lord, sa mga bagay na pinagkulangan namin, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin ginawa, pero dapat ginawa namin. Patawad, Panginoon, sa mga hindi mo kaloob, pero ginawa pa rin namin, O Lord. Sa mga sandali ito, Panginoon, sa gabi nito, kami po'y mag-aaral upang matuto ng may mabuting balita, Panginoon. Ang sa ganun, Panginoon, may sa buhay po namin ito, sa araw-araw, O Lord, sa aming pamumuhay. Panginoon, sa mga oras na ito, sa inyo na po namin inihahabili ang mga susunod na sandali. Gamitin mo ako, Panginoon, iyong abang lingkod upang magpahayag ng mabuting balita. Ang lahat, Panginoon, aking sasabihin ay nagagaling lamang sa iyo. Na lahat, Panginoon, ang sasabihin ng aking mga dila ng wisdom, Panginoon, ay lumimo sa puso't isipan ng bawat tao na naririto kayo. O Lord God, dalangin rin po namin na naman po ang suliranin at daladala ng mga kapatid ko na narito ngayon. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga ninanais at pinagdarasal sa iyo, Panginoon, pinakasin namin, Panginoon, na magiging tagumpay ito ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, mangyari na ang iyong kalooban, hindi huwag sa amin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, lahat na ito'y binabalik namin at papuri sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa pangalan ng mga anak ng Spirit Santo. Amen. Surprise! Ayan, kami palakpakan mo natin, Lord. Yung malakas, malakas, malakas. Yung makakain sa langit. Malakas na yan. Hindi ko marinig. Amen. Bago tayo maupo, mga kapatid. Bagaman siguro ito nga po yung mensahe ng Panginoon para sa mga taga-amisip. Sabi ko kanina, topic ko kanina, yun na lang din. Siguro nga po, ito yung gusto ko iparating sa atin ako ngayon. Amen. So, ang ating mabuting balita ngayong gabi ay hangon natin sa John chapter 13, verse 34 to 35. Ito po ang sinabi. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Sige po, palakpakan po namin sa iyo. Lagi na po tayo maupo. Ako nga po pala si Sister Jen, Pangilinan. Talaga na, magkano nagkakwentuhan na lang tayo. Medyo kinakabahan po ako. Hindi naman ako kinakabahan pag nag-MC dito. Sabi ko, ibang-iba po kasi yung topic ko. Matagal ko nang hinanda na itatopic pagka kayo na po ang kakaharapin ko. Siguro ito talaga yung kalooban ng Diyos. Amen? Ngayon sabihin mo muna sa iyong katabi, kapatid. I love you. With the love of the Lord. Kaya ngitian mo rin yung katabi mo. Baka nakakalimutan mo na yung mukha niyan. Kasi tuwing Sabado lang kayo nagkikita. Pero lang yung mga sumba-sumba, nagsusumba lang lagi sa nakikita. Magandang gabi, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin is yung pagmamahal bilang isang lingkod ng Diyos. Pagmamahal na sabi ng Panginoon, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Paano na tayo pinahal ng Diyos? Sino dito yung mga hindi nagmamahal? O, taas ang kamay ng mga nagmamahal. Ipalakpak natin kay Lord. Amen. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, magmahalan kayo kung paano kayo minamahal. Sabi ni Lord, paano yun? Ganito yun, mga kapatid. Ang Panginoon nagmahal sa atin. Kung paano niya tayo minamahal, yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi.
tahimik na lingkod ng Diyos, paano tayo magiging mapagmahal? Una, ang Diyos, sabi ni Jesus, magmahalan kayo kung paano kayo minahal. So katulad ni Jesus, una, siya'y nagsakripisyo. Amen? Naniniwala kayo doon. Paano nagsakripisyo ang Panginoon? Kasi sabi niya sa Efeso chapter 5, verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Meaning po, isinuko niya yung hindi niya gusto. Amen? Tayo nga minsan gusto natin yung ulam. Ang gagawin natin, nakikipag-agawan pa tayo sa kasama natin sa bahay. Kasi masarap yung ulam. Amen? Ulam pa lang yun. Eh, paano kaya ang Panginoong Jesus na inalay niya yung mismong buhay niya? Amen? Sinakripisyo niya yung mismong buhay niya. Minsan yung ulam, hindi ba talaga natin matetem pa rin tayo dyan. Diba? Minsan hindi pa natin kaya isakripisyo na sige na nga, sa'yo na yung ulam. Uy, nandito na yata si brother ko. Tama ko. Ayun. Bibilisan natin. Maganda to. Una, magsakripisyo tayo. Ano ba nakakala natin kapag tayo nagsakripisyo? Halimbawa, may tindahan tayo. Sabado, gawain ng Panginoon. Ano gagawin natin? Diba? Pag nagsasakripisyo tayo, pag gawain ng Panginoon, lagi natin siyang pinapriority. Sa susunod na Sabado, may outing na naman! Aray ko, alam niyo yan. Amen? Alam niyo yan, Sabado. Sabado talaga madalas na outingan eh. Pero mga kapatid, ito po yung isa sa may pagmamalaki ko sa inyo. Ang buong pamilya po namin, ang Sabado ay iniiwasan namin na mag-outing. Bakit hindi natin kaya mag-outing Monday to Friday? Amen? Monday to Friday. May Sunday pa. Kahit saan lugar sa Pilipinas, may simbahan. Amen? Pwede kang sumaglit sa simbahan. Bakit tuwing outing, tinataon ka ng Sabado, gawain ng Panginoon? Sasabihin, minsan lang po, Sister G. Ayan. Lumalakpak at mga natamaan. Totoo mga kapatid. Sa totoo lang po, diba? Yung pagsasakripisyo natin, simple lang. May birthday, inuna natin yung birthday. Sacrifice natin yun. Yung birthday, isang beses, isang taon lang. Pero we can greet them, batiin natin sila ng happy birthday kahit kinabukasan or bago yung birthday nila. Amen? So, magsakripisyo. Pag nagsasakripisyo daw tayo, ano ang sinasabi ng Panginoon pag nagsasakripisyo tayo? Resulta niya, nagmamahal tayo bilang isang lingkod. Sabi sa Marcos 10:29, sumagot si Jesus, tandaan niyo, sino ang mag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap ng buhay na ito 100 ulit pa ng mga iyon. So, iwanan natin yung tindahan nyo. Magkakaroon kayo ng 100 branches. Amen? Iwanan nyo ang mga outing nyo. 100 outing in a year. Gusto nyo yun? Baka doon na pala kayo out of town na kayo tumira. Sacrifice. Sacrifice, mga kapatid. Yun yung number 1 na ginawa ng ating Panginoon. Para maipakita niya yung pagmamahal niya bilang isang lingkod. Kasi naging tao siya eh. Naglingkod siya sa Diyos Ama. Amen? Siya yung Diyos. Kasi Diyos siya eh. Minabad niya yung pagka-Diyos niya. Para lang magsakripisyo ng buhay niya, di ba? Tayo, yung simpleng tindahan, yung apo mo, na hindi mo mabitbit-bit sa gawain, o kaya naman yung outing at yung birthday na kapitbahay mo, di ba natin kaya magsakripisyo yun? Amen. Prasan po na si Lord. Hindi ako nagagalit ha. Pero totoo po yun. Dahil talagang tapat naman po talaga ang pangako ng ating Panginoon. Iwan natin ang ating pamilya or ang bahay natin, di ba? So, narito na, sakripisyo lang pala ang maitatok ko sa inyo. Marami na po yun, mga sumunod, siguro to be continued na lang kasi nandito na ating preacher na binadala ni Lord. Amen? Okay lang ba sa inyo? Ituloy na lang natin sa dasalita. Nakikita naman tayo doon. Amen? Palakpakan si Lord. Hindi na po tayo nakatuloy. Upo na. Upo na lang. Upo na lang. Nabitin ba kayo?
pag inyo sinabi, ang hindi nabilin, mamamatay. Bilang ko lang ano, dahil lang Sister Cherry, ang hindi pumalakpak, mamamatay. Yun, naalala na Sister Cherry. Ay, mga kapatid, hindi ko na patatagalin pa. Ang ating MC na lang. Yan, ang gagawin din po ng ating Panginoon, ang lingkod mula po sa Soul Foundation, Brother Ray Apolonio. Bringin po natin ang Diyos. Magandang gabi sa ating lahat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sakto pagdating namin, ang topic ni Sister is about birthday. No? Ngayong priority natin is hindi yung birthday, bagkus yung gawain na tulad nito. Ang ganda naman nung sinabi niya is about birthday. Because today is my birthday. Happy birthday! Kaya ako na late, unang-una yung mother ko galing ng province, pumunta sa Maynila just to celebrate yung birthday ko, which is today. And of course, I need to take my time with my mother kasi nga, ngayong gabi, paglahi na rin siya. So kanina, naka-extend kami, nag-lunch kami. And hanggang 3 p.m. kami, from 12 to 3 p.m. kasi kwentuhan. Dumating sa punto na gusto ko na sana sabihan si Brother Lee na hindi ako pupunta dahil birthday ko. Pero of course, this prayer meeting, it was already Brother Lee informed me na ako nga ang magtotalk for tonight. Nalilito din ako actually kasi sa birthday ko. Kasi sa birthday certificate ko, my birthday is May 11. Pero my mother is insisting to me that my real birthday is May 10. Kaya, ayun, I'm celebrating my birthday today. Oh. Well, truly, na yung pagpunta natin dito is that ito yung pinakamahalaga. Now, while I'm driving from SM Fairview, we live there at 4:30. Sabi ko sa sarili ko, 3 hours kaya namang i-travel. Pagdating doon sa Commonwealth pa lang, na-block yung kalsada dahil merong meeting de avance ng isang politiko sa amin. So, 40 minutes, nandun pa rin kami sa lugar namin because of that blockage. Tapos, sabi ko, again, pumasok sa utak ko na sabi ko, mag-text na lang kaya ako kay Brother Tim na hindi ako tutuloy. Pero there is this message at the back of my mind na kailangan kong tumuloy. Tapos while driving along Antipolo na traffic ulit, sabi ko, ako, wala na, ubus na yung oras. Kasi binigyan lang ako ng oras na 45 minutes to 1 hour. So it's already 8:10. So I need to end my talk within 8:30. Okay. Ngayon, yung topic ko actually is the gospel by tomorrow, which is the reading na it's a good shepherd. Sunday kasi by tomorrow. Ano yung essence nito? That the gospel by tomorrow, sabi ko sa misis ko kanina habang nagdadrive ako, Mami, ikaw na lang magbabasa ng gospel. At yung anak ko naman, bigla na lang pumasok sa, may nagdidictate sa akin, na sa totoo lang, meron kasi akong dalang glass bottle. Mamaya ikakwento ko yung glass bottle na rin. Okay, going back to the gospel for tomorrow, that summarizes that Jesus is a good shepherd, and truly, John 10 verse 27, 30,
My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than earth, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one. Isang pangako sa gospel na ito na kung tayo'y babad at naririnig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa kabila ng mga busy schedules natin, we take time na pumunta sa lugar na ito para papurihan ng Diyos, pasalamatan siya. Whether may problema ka mang pinagdaraanan, whether may bago ka mang trabaho na natanggap, may financial ka mang ini-enjoy, o meron kang utang na babayaran na hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pambayad. Sa mga pagsubok na nangyayari sa atin, ito ang pangako. Na kung saan, seconds life. Na itong gospel na ito, it's an intimate relationship between believers and Jesus. Hindi kami nag-rehearse ng asawa ko na hindi niya alam na habang nagsasalita ako, fitting siya. This is an intimate relationship with Jesus na bawat isa sa atin merong bumubulong sa'yo, may ibinubulong sa'yo ang Panginoon. At kung hindi ito malinaw as of the moment, tatayo ang anak ko, lalapitan ang bawat isa sa inyo. Bubuksan niya yung glass at sana umick up kayo ng isang papel dun sa glass. Ang kwento ng glass is that with my busy schedule, okay, kahit birthday ko ngayon, dahil every Saturday, naka-program na sa akin, na kailangan ko magkaroon ng time to discuss technical enhancement program tawag namin sa ating kumpanya. Hindi ko alam nung una akong pumunta dito, ikinwento ko na ang aking trabaho. I'm an engineer by profession. I'm currently operating an engineering consultancy company, yung Races, na itinayo ko ng 2010. Then another company na itayo ko ng 2015, which is the Tewa Construction Development Corporation. Okay. Kaninang umaga, kasama ko yung mga empleyado ko, we discuss about how to improve ourselves. Okay. How to improve ourselves. After that discussion, pumunta ako sa tindahan namin sa Caloocan. Meron kasi kaming kabubukas na pharmacy store. Okay. Nung nandun ako sa pharmacy store, meron kasi kami sa pharmacy store na bottle na dalawang glass actually na ganyan. Hindi ko alam kung bakit yung isang glass ay binitbit ko. Yung isang glass ay binitbit ko. Supposedly, yung glass na yan, lalagay namin sa tindahan, which is the other one is nandun sa tindahan. And whoever enters our store, i-pick up lang siya ng isang pasel dyan. Dahil yung laman ng glass na yan are all biblical passages. Next slide. Dun sa mga verses ng gospel, let us hear the voice of the Lord by reading it in every detail. Tawag ko dyan, tingnan natin, let's read between the lines. My sheep hear my voice. I know them. They follow. Ito ang tanong ngayon sa atin. Kung narinig natin ang salita ng Diyos, ang tanong, sinusunod ba natin ito? Diba? Sinusunod ba natin ito? Of course, meron kayong nag-attendance ba kayo? Apo. Okay, nag-attendance kayo. No? Kumbaga ito yung katunayan na kayo kasama, nag-attend, no?
Ang tanong ko ngayon, meron din bang ayuda sa inyo? Before kayo pumunta dito? Wala po. Wala, no? Wala. Salamat sa Diyos. Bakit? Nagkalat ang ayuda ngayon. Sa Lunes. Nagkalat ang ayuda. Ang nakakalungkot, laman ng simbahan, nakapila doon sa ayuda. Laman ng simbahan, hindi pinaninindigan yung pananampalataya na yung boto mo, huwag mong ipagpalit sa isang grocery. Mali ang kasabihan na tanggapin mo ang pera, iboto mo ang gusto mo. Mali yun. Huwag kang tumanggap, pakiusap. Kung kailangan natin o kung gusto natin ng pagbabago, hawakan natin ang salita ng Diyos sa gospel pa lang ngayon. Hindi tayo makikilala ng Diyos kung hindi natin papaguhin ang sarili natin. Siya lang ang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. Hindi yung mga politiko na yan. Next slide. Hear the voice of the Lord. Follow the Lord. Do not follow the politicians. Sabi nga, when the blind lead the blind, they will all fall into a ditch. Maraming mga pangako ang gagawin, mga yan. Pero sa dulo, wala. Nangako na nga eh. Saan niyo bang tutuparin? Tama. Let us focus na pagtunan natin ang salita ng Diyos na kung saan itong salita ng Diyos, ito lang ang magpapabago sa atin. Ito lang ang pag-asa natin para magkaroon ng pagbabago. Mag-uumpisa yan sa sarili mo, magrarating sa pamilya mo, yung pamilya na maraming pamilya bubuo ng isang pamayanan, yung pamayanan bubuo ng isang bayan. At kung nawa, lahat ng lingkod ng Diyos ay sumusunod sa salita ng Diyos. Tiyak ang tagumpay ng gawa. In chapter 10 verse 28, tuloy-tuloy lang yung mga I gave them eternal life. Ito ang pangako. And they shall never perish, no one can take them out of my hand. Of course, nandiyan pa rin yung mga problema. Diba? Pero magiging magaan ang problema, ang pagtanggap ng mga problema, basta kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos in the sense na despite dun sa mga problema na yan, ay huwag tayong mag-resort sa mga bagay na kakayahan ng tao. I myself, there was this instant before the pandemic, wala kaming project. It was 2020. Wala kaming project. Hindi namin alam na magko-COVID lockdown. Okay. Meron kaming pinabibit na project sa Ortigas. The project is a 3.6 billion project. Kami yung project management. Dahil kami yung project management, kami yung mag-handle ng bidding. Okay. 2 bidders submitted their bid. One of the bidders approached me. Sabi niya, engineer, panalunin mo ako sa project na ito. Meron ka dito. Ako naman, happy ko, with my 2010 kasi ang company ko, with my 11 years of experience, marami ng offer na yun. Pero never akong nag-involve na tanggapin yung mga offer na katulad niya. Pero noong time na yun, may project na ibibid, pero wala na kaming existing project.
nandun yung utak ko na kailangan mo ng pera. Of course. Diba? So, sabi ko doon sa contractor, medyo may reservation pa eh. Sabi ko, huwag muna tayong mag-usap. Hayaan mong tumakbo ang bidding. So, parang ibig sabihin niya, pag nanalo ka na, pwede kong tanggapin. Parang gano'n. You know what happened? Nung nagtitin na, ang difference ng bid, mas mahal ng 45 million. Itong nag-o-offer sa akin ng porsyento, mas mahal siya ng 45 million. Pero pagdating sa qualifications, mas maganda yung experience niya. Mas marami siyang mga naitayong high-rise na building. Yung kalaban niya, 2 building pa lang na itatayo. Siya, mas marami na itatayo. Sabi ng kliyente sa akin, engineer, i-negotiate mo diyan sa kakilala mo. Kung kaya niyang pantayan yung bid ng kabila, i-award natin sa kanya. Ganun ang sabi ng kliyente. So, kinausap ko. Sabi ko, engineer, kaya mo bang ibaba yung presyo? Hindi ko sinabi kung ano yung presyo na tatargetin niya. Sabi niya sa akin, kaya kong ibaba ng 25 million. So, sabi ko sa kliyente, sir, hanggang 25 million lang daw. So, konti na lang diferensya. Ang project is 3.6 billion. Sa engineering kasi, ang markup, 10% overhead, 10% profit. That's 20%. 20% of 3.6 billion, that's 120 million. Fast forward. Nung nandun na kami sa opisina ng kliyente ko, tinatanong ako for the last time, hindi niya na ba maibababa? Sabi ko, hindi na. Yan ang sinabi niya. Okay. So sige, dito tayo sa isa. I-negotiate pa rin natin. Yung isa na mababaw ng presyo. Tapos sabi nung bidder, ay hindi ko na maibababa. Yan talagang bid ko. Tapos, dun sa bidding ko, nagsalita ako. Sabi ko dun sa isang contractor, pag may baba mo yung presyo mo, i-award natin. Nung nagsalita akong gano'n, sabi niya, sige, ibaba ko ng 20 million. Kahit siya na yung mababa, mas mataas na yung kabila ng 23, ibababa pa niya ng 20 million. That's 43 million difference. Sabi ko sa kliyente ko, pirmahan mo na sir yung notice of award. Di okay na. Ngayon, ang matindi, magtatanong yung kakilala ko. Sabi ko sa kanya, may award na namin. Ito yung presyo. Alam mo ang sabi niya, naku engineer, kung sinabi mo lang sana yung presyo, kaya kong ibabayan ng 100 million. Kung sinabi mo lang sana na 23 million na lang ang difference, kaya kong ibabayan ng 100 million. Say, ibaba ko ng 30 million, meron pang 70 million. Paghatian natin yung 70 million, that's 35 million. Nung nalaman ko yun, sabi ko, nagpasalamat ako sa Panginoon. Why? Kasi kung gano'n ang nangyari, yung 11 years na experience ko na hindi ako tumanggap ng pera sa mga kontraktor na aming mga minamanage, for sure, masira ako. And for sure, hindi na ako tatayo sa harapan nyo para sabihin, panindigan natin ang salita ng Diyos. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Mahirap tumayo sa harapan nyo para sabihin ito, pero sa aking trabaho, ay iba pala ang ginagawa ko. Yun ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pagdating ng March, lockdown. Walang project, walang pera. Pero naniwala kami sa Panginoon na kapangyarihan ng Diyos ay gagalaw. Yung kliyente namin, 10 years
ago tumawag, it's a pharmaceutical business. Dahil tuloy ang mga pharmacy, nagpatayo ng bodega sa isang project, sabi niya, project management ka dati, ngayon, pwede ikaw na lang magtalo. Magkano ang presyo mo, itayo mo, ito. Hindi na ako tatawag. Grabe, gumalaw ang Panginoon. Sa mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at gumagalaw ayon sa salita ng Diyos. You will receive eternal life, you shall not perish. Pero katotohanan, hindi lang yung eternal life ang marireceive mo habang ikaw ay buhay. Yung ginhawa ng kabuhayan ay marireceive mo. Basta malagpasan mo lang ang lahat ng pagsubok, na itong mga pagsubok na ito ay panghahawakan mo na despite all those trials and problems, God works in the most desperate time. Next question. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. Next slide. No one will be taken away from the Father's hand. Importante yung John 10 verse 30. Ano ang sinasabi doon sa John 10 verse 30? The Father and I are one. Ano yung essential ito sa atin? We know for a fact that this Father that we adore is the Creator. We know for a fact that Jesus, who is telling this word, is the Redeemer. If you already accepted the word of the Lord Jesus, you are already redeemed. And because Jesus and the Father is one, our Father in heaven will create abundant life in the life of each and every one of you. The Father is the creator of everything. And the Father still continues to create blessing to each one of us. For as long as kumapit lang tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, hawak niyo na yung mga papel. Sa mga masaya ngayon, excited, pwede nyo nang basahin. Pero kung ikaw ay nalulungkot, may problema ka, huwag mo munang buksan ngayon. Buksan mo yan bukas. Magsimba ka muna. After mong magsimba, saka mo buksan yung papel. Ngayon, ano ang hamon ko sa inyo? Okay. Dahil ako'y galing sa Soul, kung alam niyo yung page ng Soul Foundation, kung hindi niyo pa alam, tanungin niyo kay Brother Dick o kay Brother Ezekiel. Alam ko na yung covenant song ng Soul galing dito sa community ang kumanta. Kaya nga, sa paglaki ng Soul, kasabay ang amazing Grace. Amen. Pwede ba na i-like nyo yung page ng Soul at mag-comment kayo whatever message that the Lord will be transpired to you with that letters na hawak nyo ngayon. God is talking to you. Hindi ako, kumbaga, bakit sa kabila ng mga traffic, sa kabila ng birthday ko ngayon, hindi ako naglakas loob na magsabi kay Brother Tim na, Brother Tim, iba nila. Diba? Although, sabi ko nga, may tumayo na sa harapan nyo, para naging introduction pa. Dahil ang sinasabi niya, huwag nating unahin ang birthday. And truly, birthday ko pa ngayon. Diba? Our God is just of ordinariness. Follow Jesus and you will not perish. Sa community na, I belong to Malaya Catholic Charismatic Community. Meron isang matanda dito na mula nung tinayo yung community, nandun na siya. Our community is established 1978. And that is also actually my birthday
Kaya kung ano yung edad ko, yun ang edad ng community. So it's already 47 years na community. Malaya Catholic Charismatic Community. In terms of population, konti na lang kami. Nasa 25 na lang kami. Kayo yung community is blessed na blessed kayo. Amazing talaga yung community nyo. Kasi you are more than 25. Bakit ko binabanggit itong elder namin na ito? At the age of 94, makaka-attend pa rin siya sa prayer meeting. Hindi po dahilan yung sakit sa tuhod, nakakaakyat pa rin siya sa third floor. At the age of 94. Nung sinelebrate namin nung edad niya na 90, nandun yung takot namin kasi ang saya-saya niya. Baka next year, mawala na si Sister Bobby. Ganun yung pakiramdam namin. Okay. Pagtuntong ng 91, nahulog siya sa kama. Pumalo yung mukha niya. Umitim. Sabi namin, ako, Sister Bobby, baka hindi na makaka-recover. Tanggap na namin. Lahat naman tayo mamamatay ba? Naku! Gumalaw ang Panginoon. After 3 months, nawala yung black eye niya. Nandun na naman siya sa prayer meeting namin. At the age of 92, na-slide siya sa shower. Nakuha yung, sabi namin, may member kami sa Malaya na doktor, 67 years old, na-slide. Naging bedridden. 2 years after, namatay siya. So, 92 na itong Sister Pabim na ito, sabi namin, naku, mamamatay na si Sister Pabim. At the age of 93, walang nangyari sa kanya. Ngayon, 94 na siya. Diba? Alam niyo may inaantay niya na lang? Makatanggap siya ng 100,000. Pero 6 years more pa. 6 years more pa. Parang yung mga iba excited ng basahin yung papel na kung yung feeling nyo ay gusto nyo ng basahin, pwede nyo ng basahin. No? At sulat nyo dyan, May 10, 1970. Sa likod niya. It's my birthday. Actually, habang nagtatry ako, I will ask sana si Brother Kate to pray for me. Kasi sa totoo lang, lumalaki yung kumpanya ko. Gusto kong mag-serve sa Panginoon. Pero mahirap actually. Kahapon, ang meeting ko is sa Bay Laguna. Bay Laguna. May meeting ako doon ng 2 p.m. Pagdating ng alas 3, nakareceive ako ng message. Sabi sa akin, Brother Ray, see you sa prayer meeting. See you sa prayer meeting. Tapos ko, naku, magtotok pala ako sa Kamarin, Caloocan. And that's 190 kilometers ang distance. Alam niyo ginawa ko? Sabi ko sa mga engineers na kamitin ko, please na ako, may lakad ako. At sakay ko ng sasakyan ko, takbo na ako. Sabi ng guard sa gate, Sir, flat ang gulong mo. Naku, hahabulin ko yung 7 p.m. Alas 4 na. Sige. Hanap ako ng vulcanizing shop. Inayos. 4:30. Sabi ko kay Sister Lynn, kaya kong takbuhin. From Bay Laguna to Camarin, Caloocan ng 2 hours. Desidido ako sa ngalan ng Panginoon. Pupunta ako sa Camarin kasi maraming nag-aantay sa akin. Sa expressway ako. Check ako ng Google. Sabi niya, darating daw ako doon 7:30.
Sa totoo lang. Sa lahat ng mga meeting ko sa company ko, ang pinakaayaw ko, yung nalilate. Pero bakit sa gawain ng Diyos, ako yung nalilate? Sabi ko sa misis ko, this is my second time na pumunta dito. Nung pumunta ko dito, alas 8 din ako dumating. Ano ang meron nung pumunta ko dito? That was October 15. We celebrated the anniversary of my company. Sinabay namin sa birthday ng anak ko na October 12. It's again a birthday celebration. Iniwan namin yung birthday celebration ng anak ko. Hindi namin tinapos ang anniversary ng races just to be here. And exactly 7 months after, ganun din. Okay, balikan natin yung kamarin. Takbo ako sa expressway, 120 km per hour. Sabi ko, baka maging alamat na lang ako pag na-disgrasya ako. Pero buo ang loob ko, na pupunta ako sa Kamarin, Caloocan. Nung nandun na ako sa Skyway, naka-receive ako ng message sa parokya namin sa National Shrine of Our Lady of Lourdes. Sabi sa akin, Brother Ray, may meeting tayo kay Bishop Elias ng 6 p.m. sa Tibok. May mas maaga pa pala. 6 p.m. Sabi ko, Lord, ano ang mensahe mo para sa akin? Gusto kong pumunta ng Kamarin, Caloocan kasi 7 p.m. yun. Pero may meeting with Bishop Elias at 6 p.m. Sabi ko, bigyan mo ako ng sendol. Skyway. Pababa ako ng Quezon Avenue. 5:30 na. Matraffic. Sabi ko, daan ako ng Del Monte. Tapos, nag-text si Sister Lip ulit. Sabi niya, ensure ko daw na makarating ako sa Kamarin kasi walang magtotok. Tumawag ako sa kagrupo ko sa Seoul na natagatagtan Soha. Sabi niya, i-check ko schedule ko. Truly, pwede siya. Tumakbo siya ng Kamarin. Ako, dumiretso ako sa St. Paul sa Timor. Dumating yung tao doon sa Kamarin sa tamang oras. Dumating ako sa meeting ko sa tamang oras. Ano ang mensahe rin? Nasa hangarin natin magsilbi sa Panginoon. Palagi natin titignan na sa dulo ng mga gawain na ito, ang palagi nating resulta na dapat na hinahangad ay para sa Panginoon. Darating yung time na yung mga elders dito mamamatay. At sana sa kamatayan ng mga elders, may bagong sipol na maipupunta. Na yun yung pamana natin sa ating pangalan. Nung nandito ako October 15 of 2024, kasama ko din yung anak ko, si Maria. This time, kasama ko yung asawa ko. Next time, kasama ko na naman isang anak ko, tatlo na kami, full course. Pag naupo na siguro yung pamilya ko na nakarating kami dito, baka during that time, on time na ako. Baka during that time, on time. Ngayon, sa Lunes, election. Bukas, attend tayo ng misa. Ipanalangin natin na yung magiging resulta ng eleksyon ay ayon sa kabutihan ng ating bayan, ng ating probinsya, o ng ating bansa. Nakakapagod actually pag politikang pinag-uusapan. Pero hanggat hindi nagsasalita ang mga taong mabubuti, hanggat hindi lumalabas ang mga nasa simbahan at sabihin, ito ang tama, hindi magbabago ang mukha ng gobyerno natin. Mahirap pag politikang pinag-uusapan, pero yun ang realidad. 3 months ago, may
nilapit na project sa amin. It's a 410 million worth of project. Alam mo, sabi ng kausap, Engineer, sa'yo na itong project na ito. Magbigay ka lang ng 25.5% na SOP. Sabi ko, never kami tumanggap ng government projects. Pero despite na puro private projects ang hinahawakan namin, we survive. And we can survive. Mahirap ang magpakabuti. Mahirap ang naglilingkod sa Diyos. Pero sa gospel, tandaan natin that there is this eternal life. Kung mabubuhay ka ng 80 years ito sa mundong ito, yung eternal life, walang sukat. It's unlimited. Kung gumawa ka ng tama, unlimited kang kasama mo ang mga anghel umaawit para sa Panginoon. Nag-e-enjoy. Kung gumawa ka ng mali, unlimited din. Sinusulong ka sa India. Ngayon, ang panawagan sa atin, gumawa tayo ng tama. Ang experience ng langit, ibaba natin sa mundong ito. How? Tumulong tayo sa ating kapwa. Yakapin natin ang ating mga kaaway. Magpatawad tayo. Turuan natin ng magandang asal yung mga anak natin. Sa totoo lang, challenge din sa amin yan, yung pagturo ng asal sa mga anak. Meron akong 5 anak. Ang gagaling nilang bumasa ng reading sa, nagre-read sila. Pag nasa simbahan kami, ang babait nila. Babait nila. Pero pag nasa bahay na kami, pag nakahawak na sila ng cellphone, for sure, alam nila. Pag binulog mo yung internet, for sure, alam nila. Yun yung challenge sa bawat isa sa ating mga magulang. How are we going to handle yung mga kabataan na yun? Ang sekreto, dalhin mo yung mga kabataan na yun sa gawain ng katulad. At hayaan mo ang Diyos, ang gospel, ang siyang mangusap sa kanila. Tatanggapin yung mga yan, marirealize din nila. At sana, habang bata pa sila, marirealize na nila. Sabi ko nga, sana, mas maaga pa akong naging charismatic. Sana. Let's sustain this prayer meeting. Let's continue to worship the Lord. Kasi, yun naman ang dahilan kung bakit tayo pinanganak sa mundo ito. Ang pasalamatan ng Panginoong Diyos na siyang umiligtas sa lahat. Ang papuri. Truly, God loves you. Truly, this community is yours. Tumayo muna tayo lahat para samahan niyo ang iyong abang lingkod sa isang panalangin. Kumikit po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa oras na pinagkalo ko sa akin. Tatapot, Panginoon, maiksi ang panayong na ito. Alam ko po, Panginoon, na sa bawat salita na narinig ng aming mga kapatid na ito, sa bawat salita na kanilang nabasa, Panginoon, sa gospel bukas, nawa, Panginoon, tumimo ang mga bigkasin na ito, ang mga salitang ito na magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay, sa kabila ng mga problema na aming pinagdaraanan, sa kabila ng mga kakulangan sa buhay, pang-pinansyal, sa mga sakit na aming nararamdaman, Panginoon, maawa ka po sa amin. Iangat niyo po kami, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. Liwisin mo po, Panginoon, ang aming buong pamilya. Kayo po nawa, Panginoon, ang manguna sa amin sa relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Kayo po nawa ang mamagitan sa mga problemang pinagdaraanan. Sa relasyon ng anak sa ama, ina sa anak,
Nawa, Panginoon, ang iyong ilaw ang siyang makita ng bawat isa sa amin. Dalisayin mo, Panginoon, ang aming mga puso, tanggalin ang mga galit, hinanakit, at kayo po'y pumasok. Pakialaman niyo po, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw, Ama, ang may likha ng lahat. Panginoong Jesus, salamat sa pagpayubay sa krus, Panginoon. Sa mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon, patawad, Panginoon. At nangangako kami, Panginoon, na sa mga susunod na araw, sasamahan namin kayo para buhatin ang aming mga krus sa aming buhay. Panginoon, salamat sa aming mga trabaho. Salamat, Panginoon, sa aming mga anak. Kasiyahan mo nawa kami, Panginoon, na maging modelo kami sa bawat isa sa amin. Na sa lahat ng aming mga kasalamuha, ang iyong mukha ang kanilang makita, Panginoon. Banal na Espiritu, senyohan mo po ang bawat sulok ng aming mga tahanan na ang mga masamang gawain ay hindi makapasok sa aming mga bahay, Panginoon. Mahina po kami, Panginoon, sa iyong harapan, pero naniniwala po kami, Panginoon, na panghahawakan namin na kung kami ay kakatok, Panginoon, pagbubuksan niyo po kami. Pagbubuksan niyo po kami, Panginoon. Nakakapagod, Panginoon, ang mga nangyayari sa paligid namin. Pero sa kabila ng mga problema ito, Panginoon, naniniwala kami sa tulo ng daan ng doon ng liwanag. Sa tulo ng daan na ito ng doon ng liwanag. Sa kasikipan ng mga daan na aming dinaraanan, Panginoon, tuwirin mo po ang mga daanan na ito. Ang mga lubag-lubag na daanan na ito, Panginoon, naway maging maayos mula sa aming puso, sa aming pamilya, sa propesyon na bawat isa na nagdirito ngayon, Panginoon. Dalhin mo nawa ang pag-ibig ko, Panginoon, sa aming mga trabaho. Pag-uwin mo po ang mga bagay-bagay na hindi namin kayang pag-uwin. Alam po namin, Panginoon, sa tulong at awa ng Panginoon, hindi mo kami papabayaan. Sa pag-angat namin ng aming mga kamay, sinusuko namin, Panginoon, ang lahat-lahat sa iyong harapan, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandirito, Panginoon. Naway sa kanilang pag-uwi, natatamasa nila ang ginawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ginawa ng kagalingan sa kanilang mga katawan, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Ang mga dumarang ng pagsubok sa panahon ngayon, Panginoon, ay iyong yakapin, Panginoon. Yakapin mo po kami, Panginoon, para maramdaman namin ang kapayapaan, Panginoon. Salamat sa community nito, Panginoon. Salamat sa mga elders na hindi napapagod na pumunta sa lugar na ito. Salamat sa mga